Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo'y makinig sa drama ni Jinmo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa'min. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabing radyo, sabihin mo Energy! At syempre, oras natin mga pangga, 4:27 na. Magandang hapon, Pilipinas. Kamusta kayong lahat? Sana'y okay kayo sa all right ngayong araw ng Friday. It's a weekend na naman at marami na namang ganap ang karamihan, no? At lalo naman sa iba rin mga pangga natin na tamad namang umalis ng bahay o lumayas pero mahilig maglaro ng Tong It's. Oh, yan. Okay yan ha. Gawin nating masaya at exciting laro ito mga pangga. Lalo na sa mga mahilig po maglaro ng Tong It's at iba pa. Tara na sa Game Zone. Fun, believable sa Game Zone po dahil pwede kayong maglaro ng totoong Tong It's with real players for free. At may chance ka pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pang mag-claim up to 14,640 pesos daily. O mga pangga, yung mga makukuha po nating cash credits dito ay pwede mo rin ipanglaro sa kahit anong games. At nako, pwede mo rin itong i-cash out. O di ba napakagandang balita niyan? At nako, partner mga pangga, may dalawang event po araw-araw. Chika na ba? Gina, dapat! Pwede mong bisitahin ng gzone.ph at sa kanilang social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tarag Game Zone. Gina sa Tong It's, tara sa Game Zone. Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Bawal makasimangot kasi magmumukhang bulldog. Bulldoggy. Bakit? Ano yung tsura kaya no? Kaya pwede mong bisitahin ang pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLLD
Ito reference number MKTG 2024-2564. Gaming for 21 years old only and above. Kaya sa mga pangga po natin, game responsibly and keep it fun. Ito na tayo ha. Para sa ating programang Believable Story. Diba? Believable Stories. Believable. Diba? Paulit-ulit yan. At dahil dyan meron tayong mga kasama sa ating mga pangga. At nice ko man lang po ng batiin ito ha. May babatiin lang ako guys. Ha? Okay lang ba? Ako naman talagang pilot. Hindi ko naman ibubuksan ng mic. Nice ko lang batiin muna. Shoutout muna tayo sa aking mga kaibigan na nagagwapuan at nagagandahan. Ang Familia de Amor Capricorn branch, especially kay sa napaka-sexy namin si Madam Damin. Ay, Madam Damin! At ang napaka-pogi niyang love team na si Topsy. Iba talaga pag may love team, no? Nako, nakakapera daw eh. Sana all, maraming pera. At sa aming mga kaibigan, sila Mama Ba, si Durian, at sa lahat ng aming mga tropa dyan at pamilya. Kaya maraming salamat. Ito na, ano ba? Ang nakakabilib na storya ngayong araw ng Biyernes. Pasok. Pasok. DJ Nix at si DJ Ferson. Hi! Ay, kamusta kayo? Hi mga pangga! Basta, happy Friday. Hi, happy Friday mga pangga. Hi, Jefferson. Kamusta naman ang buhay-buhay? May pinapawal pala si yung intern namin. Pabati daw kay Rain Carl Hementera. Yan, yung mga nakatutok sa atin dyan. Birthday niya! Siya yun! OJT niya! OJT niya? OJT niya. Sa mismo birthday niya ba? Oo, siya yung may birthday. Kaya pala nag-early out, no? Happy birthday sa'yo, ha? Happy Rain birthday, Carl. RC. Ayan, Hementera. Happy birthday sa'yo. Mamaya. Sama mo na natin. Binati natin birthday. Happy birthday pala. And happy birthday, Doc Eric Kulyan. Ng Kulyan. Kaya na maraming salamat. Doc Eric, mahal ka namin, ha? Mahal po namin kayo. Siya. Ito. Ano bang ano? Sino pa? Niya. Sino? Ayun nga Si pala. Ma'am Evie, tsaka si Ma'am Tien. Ayan, binabati po namin kayo lahat dyan. Ayan, hello po sa inyo. And happy birthday sa lahat po naman nagbe-birthday ngayong araw. Mamaya may babatiin pa tayo. Sige, go. Ano bang ang nakakabilib na story mo? Ano ba yung sinasabi natin kanina? Ayun nga, yung nakakabilib na story na natunghayan ko. Actually, ngayon nga lang. Ngayong Friday, ano? Tas na-realize ko na may mga tao pa rin talagang mababait sa ating mga hayop. Kapo hayop? Parang ginawa mo ang kapo. Mga hayop. Yung mga stray dogs and stray cats. Ay, okay yan, ha? Tapos nakita ko siya dun banda sa may Kainta na nasa kariton siya. Tapos siguro lagpas na mga 10 yung alaga niya. Ang mga alaga niya ay aso ba? Aso tsaka pusa. Okay. Tapos matanda na siya. Actually, nung dati pa, nakikita na talaga namin siya. Same dog and same cats pa rin talaga yung mga kasama niya. Kasi dati alam namin, napag-isipan namin sila na baka mamaya binibenta. Baka mamaya binibenta niya. Pero hindi, inaalagaan niya talaga. Alam mo, ang bibihira lang din talaga at nakakabilib talaga yan. Lalo na sa lugar din namin sa Marikina. May nakita rin ako dyan na talagang alam mo yun, sa kariton na sila natutulog. Pero yung pagmamahal nila sa aso, talaga ibinigay nila parang tinuring na pamilya. Bili mo pagpakain. Ang hirap mag-alaga. May mga iba dyan ayaw mag-alaga pero may kaya. Yes. Di ba? Kasi hindi naman biro talaga ang mag-alaga ng hayop. Mahirap maging fur parent. Totoo. Kasi talagang ituturing mo siyang parang pamilya nyo o parang tao. Diba? At saka isa pang napansin ko lang ngayon parang sobrang dami na ngayon na nagiging fur parent. Parang siguro mga a decade ago parang uso lang. Ilan lang sila. Tapos wala pang mga organization dati. Wala pa. Tingin ko lang kasi una, magastos mag-alaga ng tama mga naman. Hindi biro ang pag-aalaga niya, lalo na para ka rin may anak eh. Pagkain niya, tsaka yung mga kailangan nila mga bakuna, di ba? Medication, mga special needs nila for grooming, for for health. Parang tao din eh. Tama. Kaya kahit mas mahal, kahit mas mahal talaga yung mga gamot nila, mga pagkain nila, talagang as a fur parent, talagang minahal mo na din talaga siya as part ng family. May kapitbahay kami dati, sinusubuan niya pa talaga yung aso. Totoo. Pag kumakain. Pero tanong ko lang, di ba, sila nga di ba, hirap na nga sa buhay, pero nagagawa nilang
mag-alaga ng ng mga hayop na mas marami pa. Oo. Paano kaya nila nababudget yung kasi syempre, 'di ba, sila nga kapos kumbaga hindi natin alam kung ilang beses sila kumakain sa loob ng isang araw. Sa tingin mo, paano kaya nila nahati yan? Iba kasi talaga yung pagmamahal ng mga hayop eh. Unconditional love kasi talaga yung pagmamahal ng hayop. Ibibigay mo. Totoo. Kaya siguro yung mga nag-aalaga ng mga yun na lang yung mga mag-isa sa buhay. Na mas nafe-feel nila yung pagmamahal ng mga hayop kumpara sa tao. Tsaka parang naniniwala ko na mas masarap magmahal ng hayop kaysa sa totoong hayop, no? Totoong hayop yun. Totoong hayop pala yun. Sorry. Mas, iba talaga pag nialaga ka. Yeah, totoo naman yun. Tsaka nakakatanggal siya ng stress. Yan, tama. And tinatanong mo kanina kung paano nila nababudget. I think it's also same as kung paano ka mag-budget sa mga bisyo mo. Talaga. Kasi gusto mo kasi siya eh. Kasi mahal mo yung pet mo. At so maglalaan ka talaga ng Alam din nila siguro sa sarili nila na teka, pag nag-alaga ako na to, hindi naman to basta kung ano lang bigay ko. Kumbaga, kung ano yung may hawak lang pagkain, abot ko lang basa-basa, hindi kompleto. Yes, siguro sila, inaano nila na pag nag-adapt sila ng mga hayop, make sure na kaya nilang alagaan talaga. Na maibibigay talaga nila. Saludo tayo dun sa mga lolo't lola nakikita ko kadalasan. Oo, totoo yan. Diba? So matanda yung nakita mo kanina. Oo, matanda ako yung rin kanina umaga. Alam mo sa isang banda din, nakakalungkot na makita minsan may mga hayop na napapabayaan. Oy, totoo. Ay, may mga pet na napapabayaan. Ayusin mo kasi yung mga hayop talaga dapat di natin pabayaan natin yung mga Oo, napapabayaan. Nagpaparami ng aso, nagpaparami ng pusa, pero hindi naman nila mabigyan ng maayos na na lugar kung saan sila pwede tumakbo, maglaro. Especially pusa and aso. Ang gusto lang nila gawin buong araw makipaglaro sa'yo. Tsaka paalala, saludo tayo sa mga sa mga nag-aalaga diyan. Dahil ang mga pag nag-aalaga ng aso, 'di ba sa loob ng bahay mga minsan doon iniiwan hindi basta nag-aalaga ka lang ng hayop papabayaan mo lang sa backyard. Sa backyard. Kaya sa harap ng bahay. O kaya sa harap ng bahay tapos nakakadena. Di ba ganun dati? Dahil kukulong mo lang doon. May mga nakikita pa rin akong ganun. Madami talaga. Naawa ako dun sa sa alaga kaya nila. Kaya nakakatuwa na may mga animal organization talaga. Nagpapatupad talaga sila na mas gugustuhin na lang nila na mag-adopt sa kanya, mag-foster. Foster parent. Tapos maghahanap sila talaga ng totoong adopter na magmamahal talaga sa kanila. Kasi mahirap din ipagkatiwala sa mga alamin mo muna dapat na kaya niya ba na mag-alaga, kaya niya ba talagang mapanindigan na basta pag mag-alaga ka ng hayop, hindi basta-basta. Alam niyo dapat yun. Yung pag-aalaga, yung vitamins, di ba may mga ganyan din. Kasi ako totoo, eto makaka-relate tayo kasi nag-aalaga tayo ng hayop. May aso ako. Ikaw, ano bang hawak mo? Aso tsaka pusa. Ikaw ba? Tapos nagre-rescue din kasi po talaga kami. Wow. So may organization kami sa mismong subdivision namin na every time na may mga ganung pangyayari na niligaw, may sinaktan na hayop, kami responde talaga kami agad. Galing. Alam mo during sa Strata Days pa. Natutuwa ko na kahit tagal na nun tagal na. Kahit ibang lahi, di ba may mga Koreano sa lugar namin sa Strata, merong mga pusa doon na pakalat-kalat. Alam mo, talagang ang routine niya doon, basta pag-uwi, ang out ko kasi 6 dati, nagdadala siya ng pagkain talaga at talagang alaga niya, nakaseparate yung sa may nakikita pa rin sa BGC, meron yan. Di ba? Ang galing. Community cats ang tawag sa kanila. Ang galing. At hindi lang puro mga pusa, may mga aso din, At talaga, kadalasan nito, nakikita ko sa Rizal, sa Antipolo, sa atin. Ang dami. Kaya nga pag nakita ko, siguro makapagbigay ako sa kanya kahit kung ano yung hawak ng budget, pandagdag doon sa ginagawa niyang pagpapakain sa hayop. Nice. Ang galing. Ang bait-bait naman pala nung Jimbo. Hindi kasi may alaga ko. Ang aso, ang pangalan ay Jimbo. Jimbo yung nga pangalan kasi nagaling to kay Sheena. So, inalagaan ko, alam mo, ngayon, na yata siya, 8 years old. Ay, wow. Nasa bahay namin siya at never ko siyang, yung tinali. Kasi, di ba parang sabi nila, kapag daw nasa loob ng bahay, huwag mo itatali para mas hindi siya tahol or hindi maingay. Hindi maingay, hindi madali, matapang. Matapang. Matapang.
Ngayon, lahat ng bisita ko doon, kilala eh. Amoy. Ayun lang yung problema kasi mabilis silang, pwede silang manakaw. Pagka nakawala. Huwag din nila gagawin yun. Oo, wag naman. Ang dami kong CCTV sa bahay. Kasi mansion talaga. Mukhang malaki-laking halaga yung mawawala. Isa lang yung aso ko, pero grabe kong ituring yung parang, alam mo yung pangatlong anak ko. Nice. Akala ko pang-5. Tatanggap ka pa ba ng pang-4? Tao yun, yung dalawa. Tatanggap ka pa ba ng pang-4? O, diba? Nakakabilib, no? Palapakan natin yung mga nag-aalaga. Sobrang proud po kami sa inyo ng mga pet lovers. Mga fur mom and dad. Si Papa Jackson, di ba? Si Papa Jackson. Alam ko maraming aso si Papa Jackson eh. Si Kara. Tsaka pusa. Actually, partner ko rin si Sheena. Ang dami ring aso niya. Si Kuya Chico. Di ba? Lahat tayo dito. May dinosaur pa nga yun eh. Parang halos lahat tayo. Si Lindsay din eh. Meron ding, dahil nga sa husband niya, si Romel. Mahilig din. Kami din ako, aso, tsaka pusa. At di ba, hindi ka masaya kapag hindi nakakain ng maayos yung aso mo. Parang nalulungkot yan. No? Dapat laging, nire-remind yung mother ko, sa agahan ito yung pagkain ni Jimboy. Sa tangali, ito. Sa gabi ko nga. Although, iba na kasi yung bahay ko kasi sa Marikina kasi yun eh. So, pupunta pa rin ako. Andun pa rin yung pagdalo ko doon sa aso. Sa amin naman sipag magpakain talaga ng aso namin. Tsaka yung nanay ko. Pet lover din talaga yung mother niya. Hindi, tsaka kasi hindi mo rin matitiis sila na pag nakipag-eye contact na siya sa'yo, yung aso. Totoo. Alam mo yung ibig sabihin niya kung gusto niya lumabas o gusto niya ng pagkain. Totoo yan. Ako iba naman. Pag nakita niya ako, di ba, pag pumunta ako sa bahay namin sa Marikina, pag sinabi ko, Wiwi. Gagawin siya. Tapos tatakbo talaga siya doon sa pinto, doon sa gate namin para bubuksan mo. Pabubuksan sa akin. Ganun. Sabi yung lace niya, pagka ginanon mo na sa kanya, alam niyang aalis. Lalabas. Alam niya lalabas. Excited na. Lahat. Kahit yung bola. Wala yan sa aso namin. At saka wala yan sa aso namin. Ano yung aso nyo? Yung aso namin has sauce. Iba ata yun. Hindi. Yung aso namin, best friend ng lahat yon. Malaking aso siya. Ng mga kapitbahay namin takot sa kanya. Pero yung mga bumibisita sa bahay namin, nakikilala na kasi. Sinasabihan namin sila, huwag kayong makipag-eye contact sa kanya. Dahil pag napag-eye contact ka sa kanya, best friend ka na niya. Kasi yung lalapit siya sa'yo, tapos magpapapet siya. Ang laki-laki niya, so natatakot sila. Ang galing baliktad naman ang pagkaalam ko, huwag kang titingin sa aso kasi tatahulan ka niya. Ayun, hindi. Gusto niya pag nakipag-eye contact, lalapit sa'yo yun. Oo. Sasama na siya. Ang galing. Bongga, di ba? Gusto niyo yun? Nakakatuwa talaga. Kaya, kung gusto ko pa magdagdag, gusto ko pa magdagdag. Kasi isa pala yung dog ko eh. Gusto ko gusto ko yung may mga maganda, yung giant poodle. Kaso medyo may pagkakamahalan. Meron kami poodle dati maliit. Ay, maganda rin yun. Di battery. Yung giant poodle kasi medyo may kamahalan. Gusto mo yung cup lang, yung maliit lang? Yung tiny Oo. Yung parang chihuahua. Si Milky, hindi ako. Sa ating Milky. Gusto ko yung mga malalaki eh. Ikaw ba? Malalaki? Siyempre gusto ko rin malaki. Ikaw ba? Oo. Siyempre, gusto ko rin malaki. Tinatanong pa ba yan? Kaya lahat gusto natin ng malaki. Gusto natin yung malaki. Yan, napalapakan natin ang ating mga... Again, salamat. Mga fur parents dyan sa inyo, maraming salamat. Na nakita namin kanina umaga at nakita mo, di ba? Especially yung mga organizations na nag-a-advocate ng wastong pag-aalaga ng mga Tsaka pets. pinaglalaban talaga nila yung mga batas ng mga like yung PAWS. Yeah. Diba? Kaya guys, kapag meron sa inyo lumapit na nagpapatulong, kahit info campaign lang, tulungan natin sila. Malaking bagay po yun. Kasi marami pa rin po tayong nakikita sa lansangan, sa mga residential areas na mga pets nila hindi naaalagaan ng maayos, na nakakadena pa din hanggang ngayon. Kaya di ba may kasabihan na adopt, don't shop. Tama. Kesa bumili ka, mag-adapt ka na lang. Mag-adapt ka na lang. Marami yan. Ang dami pa, may mga sa amin, sa city government namin, meron mga ganon. So, adapt na lang kayo. Kung gugustuhin nyo na
pusa or aso. At sa ano naman, ito naman din, para sa mga panggarin naman na hindi, di ba, may alaga naman at hindi naman natututukan maigi, pwede nyo naman ipa-adapt yung aso nyo. Huwag nyo pabayaan. Bigyan nyo na lang sa iba. Kung hindi nyo kaya. Kawawa naman po. At wag na ulit kayo kumuha ng aalagaan. Pag hindi nyo kaya. Pag hindi nyo kaya, oo. Totoo. Kasi commitment po talaga siya. Totoo yan. Na mag-alaga ng hayop. As in. Yay. Hindi lang siya basta alaga lang. True. O yan ang ating nakakabilib na istorya ngayong araw ng Biyernes. Believable. Sa mga pet lovers, mabuhay tayong lahat ngayong Mabuhay Friday. po kayong lahat. Ayan, salamat. At baka may babatiin kayo, batiin nyo na. May babatiin na pala, unahin ko na to. Happy birthday pala kay Ekang, aking kaibigan. Ekang, happy birthday sa'yo. Ayan, binabati ko yung aking sister and then yung kanyang boyfriend na birth month nung June. Ayan, happy birthday. Belated happy birthday sa inyong dalawa. Ako, binabati ko si ay sorry. Excited lang ako. Binabati ko si Future. Meron ba? Meron na. Wala. Hi sa'yo. Kaya hindi ka nagpapakita dito eh. Baka meron Pag nasan man siya, ready na ako. Maging masaya ka na lang. Yeah. Kaya pala blooming si Secret person. Ngayon ko lang siya nakikita. Siguro busy siya dun sa future. Kailangan natin magtrabaho para sa future. Tama. Ni future. Uy! Kaya ibang aurahan ni Secret person. Ay, hindi naman. Ano ba? Ako lang to. Parang fertile ka ngayon eh. Hoy! Sorry. Pasmado. Ano kayo magtatanim? Ay, nako. Ay, ano pala, pa-wash out daw. Yung mga tropa natin dyan, si Joshua Jimenez, si Christopher Maguad. Kaya magandang hapon sa inyo. Si Joshua. Again, ang kay dating OJ. Erika Viluan, a.k.a. Ekang. Happy birthday sa'yo. At kay Mengay, hello po. Ayun. Gusto ko lang dibatiin yung mga tropa natin dyan sa Coffee Near Me. Sa may University Hills, San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga taga Bulacan. Favorite working spot ko yan. Malapit kasi sa inyo rin eh, no? Oo, mabait kasi yung mga crew nila yan. So, ang ganda ng place. Batiin ko rin yung mother ko. Malapit ang birthday niya. Next week yung birthday niya. Advance happy birthday to my mom. Happy birthday to your mom! At kaya na pala kay Melody, ayan, at kay Mr. Amboy, kay Ana, kay Durian, and Donna May, at kay Farfar. Ang ganda pa Farfar. At napaka-sexing si Madam Damin at napakagwapong si Tapsi. Magandang hapon sa inyo. Balik-tugtugan na tayo mga pangga. At mamaya yung may mga pabati pa. Habol natin yung mamaya mga pangga. Huwag kayong aalas ha. Muli po, sama-sama pa rin tayo hanggang alas 6 po in the PM. Ako po ang inyong Jimbo Lises DJ na si Jimbo. At ako naman po si DJ Nix. Wow, DJ Nix talaga! Okay. At And ang mataas na boses ng energy, si Kuya Fer. Dito pa lang yan sa same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo!